Alam niyo ba na ayon sa isang survey, mas pinipili pa na ilang tao na makasama ang aso nila kaysa sa mga kaibigan? Well, hindi natin sila masisisi, pero kailan nga ba talaga natin ang ating mga fur babies? Ngayong araw, pag-uusapan natin ng mga bawal sa kanila, gaano nga ba katagal ang kanilang buhay? At mag-share din ako ng mga kakaibang trivia na tiyak na mapapanganga kayo. Simulan natin sa pinakamahalaga, ang kanilang kaligtasan. Bilang fur parents, gusto natin silang i-spoil. Pero teka lang, hindi lahat ng kinakain natin pwede sa kanila. Narito ang mga pagkain strictly bawal sa aso. Pasok dyan ang tsokolate. Meron tong theobromine na nakakalason sa kanila. Kapag nakakain ng tsokolate ang aso, nagdudulot ito ng chocolate poisoning o pagkalason. Ito ay dahil sa dalawang chemical na naroon sa tsokolate, ang theobromine at caffeine. Madaling ma-metabolize ng tao ang mga sangkap na ito, pero ang mga aso ay sobrang bagal magproseso nito. Dahil dito, mabilis na naiipon ang toxin sa kanilang katawan at umaatake sa kanilang nervous system, puso at bato. Pasok din dito ang vitamins o pagkaing may xylitol. Ito yung artificial sweetener na madalas nasa sugar-free chewing gum o peanut butter. Maaring bumagsak ang blood sugar ng aso kapag nakain ito. Bawal din ang bawang at sibuyas. Sinisira nito ang red blood cells ng aso na pwedeng magdulot ng anemia. Isa pa sa ipinagbabawal ang ubas at raisins. Kahit konti lang, pwede itong magdulot ng kidney failure. Tandaan, kung nag-aalinlangan ka kung pwede sa kanilang isang pagkain, mas mabuting huwag na lang ibigay. Safe is always better than sorry. Pag-usapan naman natin ang lifespan. Isang malungkot na katotohanan, mas maikli ang buhay nila kaysa sa atin. Pero gaano nga ba katagal ang lifespan ng mga aso? Nakadepende ito sa kanilang laki o breed. Karaniwan, ang mga aso ay nabubuhay ng 10 hanggang 13 taon. Pero, alam niyo ba ang twist? Karaniwan ang mga small breeds kagaya ng Chihuahua, Shih Tzu, Pomeranian, mas matagal silang nabubuhay. Umaabot sila ng 12 hanggang 16 na taon o higit pa. Haba ang large breed naman kagaya ng German Shepherd at Golden Retriever, meron silang lifespan na 10 hanggang 12 taon. At ang mga giant breeds kagaya ng Great Dane at Mastiff, dahil sa kanilang laki at mabilis na pagtanda, karaniwan 7 hanggang 10 taon lang sila. Bakit nga ba malambing ang aso? Napansin niyo ba pag uwi mo galing trabaho o eskwela, daig mo pang nanalo sa loto kung sasalubungin ka ng aso mo? Bakit nga ba sila sobrang lambing sa tao? At hindi lang yan, dahil sa pagkain, ayon sa siyensya, kapag tumitingin ang aso sa mata ng kanilang amo, nag-release ang utak nila ng oxytocin. Ito yung tinatawag na love hormones. Ito yung hormone na lumalabas sa mag-ina kapag bagong silang ang sanggol. In short, itinuturing tayo ng mga aso natin bilang tunay nilang pamilya. Para sa kanila, ikaw ang buong mundo nila. At dahil umabot ka sa parte ng video na to, heto ang mga kakaibang trivia na siguradong hindi mo pala alam tungkol sa kanila. Nariyan ang unique nose prints. Kung ang tao may fingerprint na unique sa bawat isa, ang mga aso naman ay may nose print. Walang dalawang aso ang may magkaparehong disenyo ng ilong. Pwedeng-pwede itong gamitin bilang ID. Kapag nakikita mo nanginginig ang mga paa ng aso mo habang natutulog, huwag kang mag-alala, nananaginip sila at ayon sa mga eksperto, malamang na ikaw o ang paglalaro niya ang napapanaginipan. Nakakahawang hikap sa tao, di ba? Pero alam mo ba na nakakahawa rin ito sa aso? Kung humikap ka sa harap ng aso mo, malaki ang tsansa na hihikap din siya dahil sa matinding empathy o connection niya sa iyo. At grabe, napakaswerte talaga natin na may mga aso tayo sa bahay. Sila na yata ang pinakatapat na nilalang sa mundo. Ikaw, anong breed ng aso na kasama mo sa bahay ngayon? At ano ang pinaka-sweet na ginagawa nyo?